Grabe, no? Siguro napanood niyo yung pagwawala na si Baste Duterte. Katulad ng sinabi ko dati, matapang at malakas ang loob ng mga yan. Ito namang mga netizens ang sabi, siyempre, ganyan daw talaga, katapang pag ang tao ay totoong bangag. Ay, hindi natin sigurado dyan. Yan ha. Pero ang totoo kasi, ang bulalas na itong si Baste Duterte, wala daw kasing utang na loob itong mga Marcos. Utang na loob. Napakaganda po ng banat na ito ni Asek Claire Castro. Kaya sa tingin ko ay talagang supalpal dito etong si Baste Duterte. Una niya sinabi na itong si Castro na utang na loob din daw ba sa isang ng mga Duterte sa isang Michael Yang. Kaya daw inappoint dati na economic advisor ni Digong itong si Michael Yang. Dahil nga daw ba sa utang na loob din? Ano daw ba ang pinagkakautangan or ano daw ba ang rason kung bakit meron kayong utang na loob sa isang Michael Yang? O diba, masaklap yun. Pag narinig siguro ito na ng si Baste, lalo itong mag-aalburuto, aapoy sa galit. Hindi po ba daw ito pagtataksil sa ating bayan? Nga naman kasi, paano ang isang Michael Yang ay naging economic advisor? Sige nga, napakalabo. Napakahirap arukin ng mga taong nag-iisip ng tama. Sabi na nung si Baste, narinig niyo na siguro, ano daw, you will never be loved, sabi kay Marcos. O ayan, ngayon niyo po patunayan, lalo na po sa mga loyalista, yung totoong pagmamahal niyo sa mga Marcos. Siguro panahon na rin para kayo mismo na mga taga-suporta ng nasa Malacanang ang magbulalas naman ng galit niyo sa mga Duterte. Sa bagay, nakikita na natin yan unti-unti. Noong nakaraang taon, Enero, sinabi ko sa inyo, Marcos, na wala kang utang na loob. Yan. Eh syempre, ano pa ba ang issue dito tungkol nga ito sa pagpapalibing kuno ng ama ni PBBM sa libingan ng mga bayani. At yan ay nangyari syempre sa panahon nga ni Digong. At talagang yan ang pinupunto na itong mga DDS din. Wala daw utang na loob. Noon pa po sila nagpasalamat. Yan ang banat ni Castro. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskarel at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Nga naman. Siguro patas na kasi ang laban. Sabihin na natin, may utang na loob ang nasa Malacanang sa inyo. Pero kasi yung pagbabantaan nyo, yung mga birada at tirada nyo na halos lahat ay below the belt. Yung pagsisigaw nyo na PBBM resign. Yung panawagan nyo sa inyong mga taga-suporta na patalsikin ang nasa Malacanang. Siguro tama lang yun. Pantay na kayo. So ngayon, ang pinapagulong naman ng nasa Malacanang ay ang tamang proseso at hustisya ng batas. Or tamang proseso ng batas at ng hustisya. Hindi po dapat mahinto ang utang na loob sa pagpapatupad ng batas. At tatraidorin na po ang Constitution dahil lamang sa utang na loob. Totoo yun. Maliwanag din dito or ito na posibleng yung nasa Malacanang tinuturing kayong tunay na kaibigan. Kaya yung mga kademonyuhan nyo at kagaguhan sa bansa, hindi nila tinotolerate. Yan kasi ang totoong kaibigan eh. Yung mga nasa paligid ni Duterte na tinotolerate yung mga kawalang hiyaan sa ating bansa ng dating presidente, naku, hindi naman kayo mga tunay na kaibigan. Kasi kung totoo kayong kaibigan ng nasa Netherlands ngayon, hindi nyo dapat konsentehin yung mga ginagawa ni Digong. Suportado nyo pa yung kasamaan. O, diba? Ang masaklap dito, yun na nga, patas na kasi ang laban. Kung totoo na may utang na loob, may dapat anamoy na utang na loob ang nasa Malacanang. Ang nangyayari kasi ngayon, or napakahaba na ng panahon na nahimik ang nasa Malacanang sa mga birada nyo at dumating na nga sa punto na nagbabanta kayo. Siguro naman kahit papano matino yung nasa Malacanang para isipin na hindi na ito patas, hindi na ito tama. Natural, kahit kasi grade 1 alam yan hindi na tama ang ginagawa nyo kayong mga Duterte. So, ito na lang. Good luck sa inyo.